dito nang galing yan. Ngayon, confirmed na. Oo nga! O, di ba sabi sa inyo eh. Oo nga, kuya. Tapos kung makapag-bash kayo dyan. Mga Salvador, tsaka si Rambo, di ba? Ano naman yung strict na? Merong nakikipag-usap sa management ng ABS-CBN. Kung pwede raw na patigilin kami dito, na balita tungkol sa Katniel. Kinonta ka na ba ng management? Meron namang nakipag-usap sa kampo ni Catherine Bernardo. Ha? Ano sabi? Ayun na nga, na si Dennis Padilla ay nag-send sa atin sa messenger ng larawan. Sabi ko, pwede ko ba itong ilabas, Dennis? Parang may pinariringgan ka. Yung post na yun, yung Christmas tree post na yun, kawawa din naman din siya. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lon! Ito po si Ate Mrena. Ito naman po si Papa O, si Lodi Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Ay, nakakaloka, o. Ito na dito nang galing yan nung umpisa. Ngayon, confirmed na. Oo nga! Di ba sabi sa inyo eh. Oo nga, kuya. Tapos kung makapag-bash kayo dyan. Ay, sandali, Mrena, ha? Oo, ang puso mo. Ha? Oo. Baka kung ano isipin nila kung sino yung confirm. Oo. Diba? Oo. Habang hinihintay natin ang kumpirmasyon or denial mula sa kampo mismo ng Katniel, ito na nga, una nang naiulat dito po sa OGDS Showbiz Update na hiwalay na. Itong sina Elijah Canlas at Miles Ocampo. Yes. Oo. Dahil nauna rito, hindi ba, Loy, sa ginanap na Star Magic Ball. Oo, ano nga yung napansin natin? Hindi sila magkasabay dumating. Hindi sila nag-walk sa red carpet. Tapos sa mga showbiz events na napupuntahan natin, hindi rin sila magkasama. Oo, pero magkatabi si Miles at si Elijah noong premiere night ng 5 breakups in a romance. Oo, siguro nagtapos ang kanilang relasyon na magkaibigan pa rin sila. Kasi yung sinabi ni Elijah na yun, na nasusulat. Bansan. Sabi niya, we broke up a couple of months ago, but I'm always gonna have love for her. I'm always gonna support her in whatever she does. Ang importante, di ba? Normal lang naman yan. Nagkakaigihan kayo. Feeling nyo kayo na yung forever. Feeling nyo kayo na ihaharap sa dambana. No? Tapos, ang ending pala, hindi kayo. Ang importante lang ay mag-end up kayo as still friends. Diba? Pero malay mo na diba? Si mga Salvador, tsaka si Rambo, diba? Ano naman yung strict na? Gaga, hindi. Binibigay ng example yan ni Loy. Ano nga yun? Oo, di ba after 10 years na na nagkahiwalay sila, in the end sila rin pala yung magkakatuluyan. Di ba? Mali naman natin, di ba? So si Elijah at si Miles parang nagpahinga muna. Kumbaga hiningi muna nila yung space ng isa't isa para makapagpahinga, makapagnilay-nilay, tapos ang ending pala sila rin. So, di ba? Hindi dapat natin sinuhin kung sino yung may kasalanan. It takes two to tango, ika nga. Correct. Pareho yan may kasalanan. Pwedeng, ang bait ko naman na sumobra ang bait mo, yun ang kasalanan mo. Diba? Minsan, sitwasyon, pagkakataon. Diba? Estado. Correct. Iba-iba eh. Malaliman nyo siyang, kinikilala. Ang kadalasan dyan ay pag medyo nawawalan ka ng oras for whatever reason, di ba? Yun, minsan yun din nagiging cause ng breakup. So kuya, posible na maging si Elijah at saka si Cyril Manaba? Gaga, ito naman masyado ka nanonood ng senior high. Nililink lang sila dun sa senior high kasi medyo maraming ang fans itong si Cyril at si Elijah na parang kinikilig sila somehow. Parang si Tim Poch. Si Miggy Jimenez tsaka si John Haranilla. Yes! Bumi-DL, di ba? So, ganun lang yan. Pero click sila, in fairness. True. Tsaka alam ko naman itong si Miles, mukhang maksaya siya sa EAP. At si Elijah naman ay talagang gumagawa na rin ng sarili niyang pangalan.
No, Oo, sa senior high. Oo, sa Keys to the Heart. Oo, nila ni Sanjo Marudo sa Netflix. Napanood mo pa yon. Tapos ang dami pa niyang ginagawa. Busy din. Oo. So, maging happy na tayo. Yes. Di ba? So kuya, anong latest sa Katniel? Wala. Ha? Hindi. Ano ba latest sa kanila? Oo nga na. Actually, ang dami nang dumarating sa akin ng mga balita, ano? Pero ang punot dulo pa rin ng lahat ng ito ay kailangan nating marinig si Daniel at si Catherine kung ano nga ba ang totoo. Di ba? Eh, ito nga, ano? Kaugnay ng balitang niya. Oo. Merong nakikipag-usap daw sa management ng ABS-CBN na kung pwede raw na patigilin kami dito na magbalita tungkol sa Katniel, sa break-up, di umano, lalo na kay Daniel. Pinapatigil kami. Talaga? Kinonta ka na ba ng management? Ay? Wala pa naman, Loy, na tumatawag sa akin. So far, Pero, meron pa nakarating sa akin. Ano na naman itong nakarating? Oo. Meron namang nakipag-usap sa kampo ni Catherine Bernardo. Ha? Ano sabi? Ayun na nga. Parang nakarating kay Catherine na meron nakikipag-usap sa management ng ABS-CBN para patigilin ako. Ang sabi ng kampo ni Catherine, nakarating lang naman sa akin to. Ha? Sabi, let them be. Ibig sabihin, hayaan nyo na sina OG gawin ang trabaho nila. Parang ganun yung let them be. So kuya, sino kaya sa kampo ni Catherine ang nagsabi nun? Di kaya kuya si Catherine mismo? Alam mo, sasampalin kita ngayon. Mako-quote na naman tayo niyan. Ay! Kakatakot parang mga alaga ni Erin dito, ha? Basta isa sa kampo ni Catherine. Not necessarily si Catherine. O, ayan na, malinaw yan. Hindi po si Catherine, kasi kawawa na baka sabihin si Catherine ang source ko. Hindi po. Kasi isa sa kampo ni Catherine. Detensa naman ako, ha? Alam mo, hindi, sa totoo lang, walang nakikipag-usap sa akin kahit sino sa management ng ABS-CBN. Hindi, ito, Loya, seriously speaking, una sa lahat, wala ho kaming ibinabalita rito na nakakasirang puri. Kay Catherine, kay Daniel, o sa relasyon. Ang lagi rin namin sinasabi rito, yun pong nababalitaan lang namin. Pero, hindi pa confirmed. Oo. Kaya yung iba, inuutusan tayo na i-verify muna. Kaya nga sinasabi namin, hindi pa confirmed. Eh, ikaw naman kasi na eh. Bakit? Yung mga binabalita mo eh. Madalas kaysa minsan, nagkakatotoo. Nako-confirm. Kaya yung Elijah. Tulad niyan, si Elijah Canlas at si Miles Ocampo. Parang wala na rin daw, dahil wala nang post na magkasama sila. Although nakita natin si Miles at si Elijah na magkasama sa 5 breakups and a romance. Nakita mo ba sila magkatabi? Magkatabi sila. Kasi nakita kong dumating si Miles, ang halos kasabay niyang pumasok, si Catherine. Paglabas nila, si Catherine at si Miles lang na bungaran ko. Si Elijah wala na sa scene. Oo nga. Di ba? Confirmed pala. 2 months, ilang months nang hiwalay. Tapos ngayon yung Kim C, nakahang pa tayo. Hintay natin kung anong chika. Yun nga, yun naman lagi namin sinasabi rito. Hindi pa yun confirmed. Since lumalabas na ito, confirmed naman pala. O, diba? Pero itong Katniel, itong Kim C, hihintayin natin kung ano yung sasabihin nila. O, ayan ha. At ito na nga, Loy, no? Oo. Si Dennis Padilla ay nag-send sa atin sa messenger ng larawan kung saan meron siyang sulat na pinicturan niya katabi ng larawan. Oo. Sabi ko, pwede ko ba itong ilabas, Dennis? Oo. Sabi ni Dennis, okay naman, OG, ilabas mo. Sa'yo ko lang yan binigay. Namimiss ko lang talaga yung mga anak ko. So, ayan. So, yung Meg Magazine, kung saan cover ang kanyang mga anak ni si Claudia at si Julia Barreto. Katabi nito sa kaliwa naman, yung mag kung saan naka-picture si Julia. Ang sabi ni Dennis, November 24, 2023, Dear Joy, anak, never imagined that I won't be able to spend birthdays, Christmas, and New Year's Eve with you
and the rest of your sisters and brother. The last time that I spent these special occasions was 2006-07. Grabe, ang tagal na pala. But again, I'm sorry, praying that I will have the chance to hug and talk to all of you. Heart, Papa. So, sinabi pa sa akin ni Dennis na i-greet mo naman yung mami ko, si Mami Catalina Dominguez Valdivia, na nagse-celebrate ng 80th birthday niya. Ay, happy birthday po! Oo. Thank you for watching. Correct. Oo. Alam mo, tumawag daw kay Dennis ang kanyang mama. At sinabi niya na 16 years na raw niyang hindi nakikita ang kanyang mga apo. Oo. Sobrang miss na raw ni Mami, ni Dennis, yung kanyang mga apo. Naaawa daw siya sa mami niya. At the same time, para sabay-sabay silang naiyak. Oo, nung tumawag sa phone. Oo. Sana, no, isa sa mga araw na ito, alam mo, sobra, yan ang laman ng puso ko ngayon, na matutuwa ako siguro kapag nagkapatawaran yung mag-aama. Sa tulong na rin siyempre ng inang si Marjorie Barreto. No? Sana magkita-kita, Oo, magsama-sama. oo, at the end of the day, diba? Isa lang yung dugong dumadaloy sa kanila. Nandiyan pa rin ang dugo ni Dennis. Valdivia pa rin ang kanilang ginagamit sa kanilang lahat ng mga dokumento, lisensya, hindi ba? Sana mapagbigyan si Dennis at sana maayos kung ano man yung gusto na gawa ng nakaraan. Hindi kaya pwede yun, Nay, kahit yung si grandma lang muna yung makita nila. Oo, no? Para lang happy si Granny. Correct. Pero happy birthday po! Mami Catalina, happy birthday po. Thank you po sa panonood. Ayan, okay. At syempre, Loy, nakausap ko si Leren May Bautista. Ay! Bakit? Oo. Kasi ano pala kami, pareho kaming judge doon sa Miss Pasig. Oo. Saan ginanap yan, kuya? Sa Pasay. Miss Pasig, hindi ba? Di sa Pasig, Morena. Ang laki-laki ng Pasig, walang mapagganapan, Morena. Oo. Ayun nga, tinanong ko na si Leren kung ano masasabi niya na parang yung iba binaba siya dahil parang nag-post siya ng picture ng mga labada ni Richie na siya na raw ang bahala maglaba. Oh. Ito tuloy si Leren. Eto, na-viral naman yung post mo. Yung tambakan labada, ikaw nang bahala. Ano masasabi mo doon? Yung iba, syempre, obviously, hindi ka gusto. So, binabash ka nila doon. Parang may pinariringgan ka. Yung ano naman, Tito, yung post na yon, yung Christmas tree post na yon. We're just making fun of us na lang. Kasi nga, di ba, parang na-quote na rin na si ay hindi naglalaba. So parang kami, sige, let's just make fun of it na lang. Kasi kesa naman kawawa din naman din siya. Since ganun nga na yung tingin ng tao sa kanya, na parang hindi nga daw siya naglalaba. So sabi ko, sige, gawin na lang nating light yung parang negative na ginagawa ng mga tao sa kanya. So yun lang naman. So sinakyan niyo na lang yun? Oo. Yung joke na isa o 2 taon nang hindi naglalaba. Yeah. So totoo naglalaba ka ba? Ako po, sabi ko nga kung si Mami merong Facebook account, baka sabihin mo hindi yan naglalaba. Pero yes, naglalaba naman ako, Tito. Siyempre, part yan ng buhay ng isang tao. Siyempre, sino bang hindi naglalaba, hindi marunong maglaba? Sobrang imposible naman yun mangyari. So, yun. Sa mga nangyayari ba ngayon, na feeling nyo vindicated kayo? Well, yung ngayon na lang, Tito, feel ko kasi, syempre, nasa show business din. So, mahirap din yung posisyon and mahirap din, lalo ngayon sa social media. So, parang ako honestly, nagugulat din ako kasi hindi naman ako din sanay dun sa nangyayari. So, it's very new to me. It's different from the pageant scene. It's different from the political side. Ngayon, parang kahit anong gawin mo talagang may masasabi yung tao. And even if you do good, may masasabi din. And even kung may makita man silang mali,
talagang iaatak ka talaga nila. So, kami naman ngayon, we're really focusing on our careers and our work. So, yun lang, we wanna stay positive na lang. Kasi, ang hirap din if we would focus on the negative. Sabi ko nga, mas pag-igihan na lang namin yung trabaho namin and kung saan kami patungo. Since siya sa PBA career niya and ako as a counselor in Los Baños. So, sabi ko, mas ipakita na lang namin kung sino kami with our work. Ayun, di ba? Diba? Diyos ko. Sana ito rin, isa sa mga araw na to, di ba? Magkabati-bati na rin yung mga yan. Ayan ka na naman kuya, sa bati-bati na yan. Parang nainit ng ulo ni Marena. Kaya mainit ang ulo. Sumusungal-galing. Anyway, naku, syempre wala rito si Jex. Si Jex ay nasa premiere night ng Shake, Rattle, and Roll. Yeah! Hayaan natin ang ating field reporter na si Jex Chinel ang mag-report kaugnay ng premiere night na ito. Jex, pasok! Yes, te, ayan. Oo, nakapasok na ako, te, at saka naramdaman ko. Masakit na, kaya nakapasok na talaga. Ayan, dito nakapasok na ako talaga. Eto na, nakapasok na ako dito sa SM Mega Mall. Dito yan sa premiere night ng Shake, Rattle, and Roll. Dagsa ang mga manunod ng premiere. Pati ang mga fans na hindi makapasok ay na-happy nang makakita ng mga nagsisidatingang artista. Ayan, natalas kompleto na ang cast ng Shake, Rattle, and Roll Extreme. Kaya gusto ko na mag-hi sa lahat ng mga fans at lahat ng mga Sa November 29 na nga ang showing ng nakakatakot na iconic horror trilogy na ito ng Regal Entertainment. Ito po si Tita Jex na nag-shake at na-rattle sa takot pero hindi kayang mag-roll dito. O kaya back to you, te! Ay, ang taray, di ba? Oh, very reporter. Ay, nako. Di ba? November 29 din ang showing ng In His Mother's Eyes starring Maricel Soriano, Roderick Paulate, L.A. Santos, Ruby Ruiz, Myla Gumila, yours truly, Ellison De Dios, at marami pang iba, directed by F.M. Reyes. Naku, napakagandang pelikula at tiyak na makaka-relate kayo. Yes, andun syempre si Nanay. Kaya support tayo dyan! Yes, maraming salamat. Opisyal na ngang sinelyohan ang partnership ng Mentork Productions at ng Warner Brothers Pictures last November 25 sa Chairman's Lounge ng Okada, Manila. Ang Film Fest entry nilang Malyari na isang horror film starring Piolo Pascual ang unang local film na kanilang pagsasamahan. Ang Warner Brothers Pictures din ang magdidistribute ng Malyari sa local at international cinemas. Kasama ang kinatawan ng Warner Brothers at ang producer ng Mentork Productions na si John Brian Diamante. Sinaksihan ng mga vloggers at entertainment press ang pag-sign ng MOA ng dalawang bigating production outfit. Sa trailer pa lang ay nagulat na at kinalabutan na kami at excited si Papa P na may entry siya uli sa Film Fest. After 20 years na ang entry nila noon ay ang dekada. Tila malaki rin ang chance ni Papa P na makuha ang Best Actor Award dahil ayon sa direktor nitong si Derek Cabrido ay napakahusay dito ni Piolo Pascual. Bukod sa di rin nagpakabog dito ang mga kasamang sina Gloria Diaz, Elis Hoson, Ron Angeles at Janela Salvador. Sa December 1 naman ay gaganapin ang media launch and kick-off ng Malyari sa Mall of Asia. And with that, mga kaibigan, ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe na. Now na! I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag-click niya, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update.
update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At pakisubscribe at follow na rin po ako sa aking other social media accounts. Lalo na po sa Facebook page ko na Mamaloy at saka sa Instagram ko po na Mamaloy din po. Thank you! Brena? Hello mga ka-update! Papalo naman po ng aking FB page. Papaluin nila yan. Gusto ba suntukin din nila? Follow kuya, follow. Follow. Aking Rena po, M-R-E-N-A. Thank you kuya kay Doc LJ, di ba? TK of Smart Creation. Ayan O ano, permanent na ba? Hindi pa Mamaloy. Next week magkikita ko ulit kami kuya. At syempre pa ang ating pasasalamat kay Jesus Cacho Solis or Yes. Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming bunny tip. Yeah! At syempre ang Celeb Skin at Premier Drip para naman sa aking skincare. At syempre hindi Ohana Boracay Beach Resort. Yes! Diyan po sa Boracay. Kung nagnanais po kayo mag-Boracay, naku, ohana.com. Doon kayo bumisita sa kanilang website. Correct. Para sa mga promos. At syempre pa ang akin pong panayam sa tatlong guwapings, si Mark Anthony Fernandez, Joe Mapa, at Eric Rotuso. Wow! Eto. Alam mo, syempre tataka sila. Guwapings, parang hindi kompleto. Wala si Jo Marie Iliana? Ngayon ba kayo kaya nyo mag-transpat in? Ay, mas gusto ko nakaubad na lang. Upo na lang. Kakaloka si Mark Anthony. Pakita ng notes. It's hard to get back. I mean, I wanted to get back to showbiz. Pero with being in a Viva Max film, alam niyo naman, kailangan makita ng... Tinanong ko rin yung partner ko sa ganyan eh. May offer sa akin na mga ganito. Ikaw, okay lang ba sa'yo? Sabi niya, hindi. O sige, hindi ko gagawin. Bigyan mo akong pera. Actually, my daughter was getting snip clips of the movie I did. So sila, meron silang mga anak sa iba-ibang girls. Ikaw, wala. Wala naman. Pogi. Sure ka? Hindi, kasi may nag-PM kasi sa akin. Parang na-involve yata siya sa Uy! Ayan! Ang dami ng revelation dyan. Sa OGDS Inspires lamang po yan nasa I1 TFC. At syempre, mga poging daddy. At syempre, yung mga kakaiba kong pagbabalita naman sa OGDS TV fan page. Paki-follow na rin po. At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin OGDS sa lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ay naku, Mrena, ang tagal mo na raw hindi nagnanak na. Oo nga. Kaya, huwag mo na raw ituloy. Ha? Hindi kuya. Ang tagal na nga eh. Pag-naknakin naman natin. Sige na nga. Mag-ready pa naman ako ngayon kuya. Wow! Ano yun? Kasi kuya, malapit na yung inaabang-abangan nating okasyon eh. Knock-knock. Who's there? Dennis. Dennis who? Ito na nga kuya. Dennis Navidad, la 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 la. Dennis Navidad, la 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 la. Dennis Navidad, prospero año e feliz. Dennis Vidal. Diba? Diyos ko. Ipinilit pa din sa... Naloka ko sa la-la-la-la niya eh. La-la-la-la-la. Ako naman talaga, la-la-la-la-wa. Feliz Navidad, la-la-la-la-wa. Ay!